Anoyin natin yung banat ni Culaong kay Rowena, kay Attorney Rowena Guanzon. Hanapin ko lang po yung video, medyo mahaba. Wala pala dito kay Ramil Coriano. Ako ba nakapanood yun? Baka kay Food Genius Yan nga natin. Talagang sumagot pa kay kay Attorney Rowena Guanzon si Culaong Okay, eto. Okay, Food Genius nga. Hindi, Pyramid Koreano pala. Hindi pala. Food Genius nga. Ito, Food Genius. Okay, ayan. Ito yung ating re-reactionan ulit ngayon na... Alam niyo ho ba na... Kasi kanina, medyo ko dun sa una kong live. Hindi ko kagad nakita yung hinahanap ko ito. Ayan. Okay. Ito alam niyo po, hindi ako naniniwala na si Culaong tagahanga ni Attorney Rowena Guanzon. Hindi ako. Sa yabang niyan at sa niyan, hindi yan tagahanga ni Attorney Rowena Guanzon. Style lang 'yun. Akala ni Culaong matalino yung datingan niya na pupurihin niya kung ano-ano mga matatamis na salita ang kanyang sasabihin. Dito kay Attorney Rowena Guanzon. Pero alam niyo po ba, may ganyang style. Ewan ko lang kung ginagaya ni Culaong. Kung maalala ninyo, eto yan si Robin Padilla. Nasoplak yan ng isang babaeng senador. Kasi puri ng puri. Puri ng puri siya kung ano-ano sinasabi niya. Magandang, binibini, mga ganun. Pero, di ba, hindi appropriate yung mga ganyang papuri kapag ikaw nasa loob ka ng Senado o ng kung anong tangay ng gobyerno. Kasi dapat formal ka at magalang ka. Kasi kung magsasalita ka, magandang bini-bini, mga ganon, ginagalang ko po kayo po ay kapit-kapitagan. OA na yun Gusto mo lang talagang makapag-impress. Ngayon si Culaong, nagpapa-impress din kay Attorney Rowena Guanzon na kunwari, siya pan na pan, idol na idol, pinuri, sinabihang matalino. Pero ang totoo, si Culaong, gigil na gigil yan. Plastic lang yan. Gusto lang niyang mag-umpisa sa pagsasabi ng magaganda. Pero after nun, binanatan si Attorney Rowena Guanzon Alam niyo ho ba na ako ay tagahanga ni Attorney Rowena Guanzon? Sa kabila ng mga batikos niya sa akin minsan na sablay, ako ay humahanga sa iyo, Attorney. Magaling kang commissioner. Sobrang galing mong commissioner. May paninindigan, may prinsipyo, at inahangaan kita dyan. Hindi kang panilyang abogado. Kaya lang ako'y nagtataka kung bakit ikaw ay napasama sa isang uhuging vlogger na katulad. Uhuging vlogger with 3.2 million subscriber o 3.5 million ba? Hindi ko uling tingin ko na basta mga ganun Basta 3 million plus subscriber si MG. Kung uhuging vlogger si Makagago, ano patawag sa'yo, Culaong? Basurang vlogger? Kasi ilan na subscriber mo? Wala pa yata 50,000.
tulad ni Makagago. Oo, na Putangin na, kahit sa akin lang, hihilaturang ka, Kulaong eh. Kalahating milyon na subscriber ko, ikaw. nagkukubli pa ng puganting peking abogado. Ayan. Ayan. Siyempre, ipapasok niya yung puganting, peking, abogado. Hindi po mawawala yan at talagang idediretso niya yan palagi dyan. Kasi, ang akala nga kasi ni Kulaong, dyan siya nakachamba, dyan siya nakapuntos sa kay Attorney Sabi o kay Sabi Lawyer o kay Susan Yance. Pero 'di ba, ako napatunayan ko na may law firm talaga na bilong si Sabi. Legal, legit, naayos ang papeles ng isa sa mga 14 vloggers. Ngayon, alam nyo, parang blessing in disguise din yung paghahamon niya kay Sabi kasi ngayon, hinahalongkat na ni Sabi yung mga kaso patungkol kay Rodel Palorina at doon po sa mag-ama na nawala doon sa Ramon Isabela. Ayan. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. At ako'y nagpapahinga. Andito ako sa kabukiran. Ayan. Ayun. Good morning. Ayan. Ako'y meron lamang mga ilang katanungan. Ay, magandang araw sa inyong lahat. At ako'y nandito sa aking farm. Ayan o. So, sa mga nagtatanong na eto, pupuntahan ko na yung aking farm na kung saan ay kahit papano ako na may kabuhayan sa buhay. Yeah. Hindi naman sa yan, gago. Ito po ay aking lupain at pagmamay-ari ko. Hindi ko pa napapanood yung ginawa ni yung interview ni Attorney Rowena Guanzon kay Makagago, pero may nag-forward lang sa akin ng mga clip na yun nga daw, in-interview daw ni Makagago si Attorney Rowena Guanzon at ang tipong ang mga tanungan daw ni Makagago ay puro yung kamalian daw na ako daw ay nagsabi ng mongoloid sa isang anak ng isang vlogger. Ay, attorney, sana naman hinanap niyong mabuti yung dulo na kung saan yun nagsimula. Okay. Sana daw po ay hinanap ang dulo kung saan niya nagsimula. Yan po ang sabi ni Kulaong. So ngayon, syempre, ako, ang tagal kong nakaano dito kay Kulaong. Ang tagal kong sinundan to. Alam ko ang istorya dahil ako'y nasa loob niyan. Alam ko ang pangyayari. Alam ko kung ano ang mga karakas nitong si Kulaong. So, papakita ko po sa inyo yung dulo na sinasabi niya o yung simula kung bakit po kami nagagalit kay Kulaong, kung bakit po valid ang mga pagbanat namin kay Kulaong. Eto po, papakita ko po sa inyo kung bakit po kami busit dyan. Eto po, matagal na po itong live na ito. Teka, ano po to? 4 years ago. Okay, May 11, 2021 po ito. Kalalabas lang namin. Kasi lumabas po kami basta around May din yata yun. Kasi yung pamimigay ng 1 milyong sako ng bigas
May 9. Oo, May 9. O, May 9 po kami umalis. May 9 kami umalis. O, May 10 nga yata, kung di ko na matandaan. Tapos, nag-live sila. Kasi ito, ano na to ni-record ko, dinownload ko, o ni-record ko, di ko na matandaan. Tapos, kasi nagboses Brenchong si Kulaong dito. Iniba niya yung boses niya, Chipmunk ang kanyang boses. Nagpanggap siyang si Bernard Chong. So yung boses po, syempre, alam ko naman si Kulaong yun. Humanap ako ng mga parang software na pwedeng i-convert kasi wala pang mga CapCut nun. Pwede mong i-convert yung boses ng isang tao sa kung ano yung ano yung tunay niyang boses o yung ano yung kung ano yung kanyang tawag dito yung tunay na boses i-play ko po. Okay, eto yun. Nagpanggap siyang Bernard Chong dito. Kaya yung simula ng galit o yung simula ng buwisit namin kay Kulaong, dito po yung nagsimula. Kasi paglabas namin na 14 vloggers, pinagbantaan kami ni Kulaong. Ako po, Mayor Loma. Inapoint po ako. Mayor. Maliwanag yung tanong ko. Try bukas yung mga pangalan ng mga vlogger na ayoko pag-aksaya ng oras eh. Pero gusto kong bigay sa akin yung pangalan at kukupaling ko lang lahat yan. Pa-withdraw of support pang nalalaman. Bakit? Inapoint ka bang kabinete ni Francis para mag-withdraw ka ng support? Maliwanag yung tanong ko. Inapoint ka bang kabinete? Answer my question. Inapoint ka bang kabinete? Ako po, Mayor Loma. Inapoint po ako. Mayor Doma. Mayor Doma, pag inapoint ka Mayor Doma, pwede ka mag-resign. Tama. Pero hindi ka pwede mag-withdraw of support. Tama, mali? Opo, tama po. Yun. Maintindihan ko anong utak meron itong mga defender ng mga vlogger na yan. Withdrawal of support. Inapoint ka ba as cabinet member? Diba? I withdraw of support because may nangyayaring hindi maganda sa channel ni Francis. Ba sinuportahan mo? Yung channel o si Francis? Diba? At the first place, naglutangan kayo nung napunta si Francis sa kulungan. Bakit? Kasi nakikita nyo na nagwawala yung tao sa pag-support kay Francis. Gusto nyong makuha yung atensyon nila. Huwag kayong magpakayong poker ito, mga hinayo pa kayo. Baka magbayad pa ako rito, patay ko na lang kayo eh. Joke lang yun. Good nyo. Di ba? Kita nyo, narinig nyo yun? Baka gusto nyong magbayad pa ako para ipapatay kayo. Ulitin natin. Patay ko na lang kayo eh. Huwag kayong magpakayong poker ito, mga hinayo pa kayo. Baka magbayad pa ako rito, patay ko na lang kayo eh. Di ba? Yun, si Kulaong. Ang makakapagsabi lang po niyan, o makakapagsalita lang ng ganyan, yun pong talagang meron na pong nagawang krimen. Kaya nga, alam niyo, parang ito dito sa mga salita ni Kulaong na ito, parang biglang mapapaisip ka eh. Parang totoo yung akusasyon sa kanya laban dito kay Rodel Palorina. Akusasyon dito sa post na ito na sinasabing yung FLM daw o Francis Leo Marcos ang siyang nagpagurgur dito kay Rodel Palorina. Kaya alam niyo po, sabi ko, kung gusto ni Kulaong na hanapin ang dulo, bakit ang sinasabi mo lang yung sinasabi
Mighty Manong, naduling yung nanay mo. Ito yung dulo. Ito yung pinakasimula ng lahat. Nung umalis kami, sa halip na magpasalamat ka sa ginawa naming suporta sa'yo, ginawa naming pagbablog sa'yo, ano ang sinabi mo pa? Ipapapatay mo kami. Magbabayad ka na lang ng tao. At hindi lang yan. Nung pong ako syempre, number 1 vlogger niya ako noon. Tapos kinakalaban ko na siya. Kasi nung umalis ako, sabi ko, hindi na ako magbablog ng Kulaong. Hindi na ako magbablog ng Francis Leo Marcos. Magtatapik na ako ng iba. Yun yung sinabi ko. Putya, paano ka hindi magtatapik niyan kung pagtalikod mo, nagpaalam ka ng maayos, tinuturing mong kaibigan yung mga tao na nandoon sa live na yon, pasasabihan ka ng kupal, tapos ang sabi pa ni Kulaong, magbabayad na nga lang daw siya at papapatay kami. Sinong hindi sasagot nun? So sumagot ako. Sumagot ang 14 vloggers. Winawalang hiya kami. Biruin mo, ano kami, manok? Papapatay mo? Ganun-ganun lang. Tapos meron yan, isang beses din, umakyat siya sa live. Yun ang hindi ko na makitang video. Na sinasabi niya, yung makmak jablo na yan, kahit sang lupalop ka pa ng mundo magpunta, kayang-kaya kita ipadukot. Sabi niya sa akin, ipapadukot kita dyan sa Malaysia, makmak. Sabi niya sa akin. Alam ko namang hindi totoo yun at malabong mangyari yun. Kala kasi ni Kulaong, ako yung pag sinabihan mo ng ganun, takot ako. Hindi ako ganun. Sus Mariosep. Ano talaga tong si Kulaong? Talagang may utak kriminal. Yan po yung ano niya. Yan po yung dulo. Yan yung pinakauna. Yan yung pinakadahilan kung bakit ka namin kinalaban Kulaong. Sa halip na hindi ka naman sana namin kakalabanin, sinabihan mo kami ng mga kung ano-ano Kung ano-anong mga katarantaduan na pinagsasabi mo sa amin, di syempre, sasagot kami. Alam nga namang kala mo sa amin. Hayop. Kaya yan, sinagot namin talaga si Kulaong dyan. Talagang bumanat kami kay Kulaong na. Ako ay naniniwala na itong si Atty. Guanzon, magaling na abogado to at commissioner. Kaya lang, nagtataka lang ako kung bakit ito nagpa-interview sa isang uhugin na vlogger na katulad ni Makagago. Na hindi niya alam na itong si Makagago'y ultimo ang Diyos ay minumura. Kaya nga may repent, di ba? Biruin nyo si Makagago, nag-repent, di ba? Nagbagong buhay. Kitang-kita natin na malayong-malayo na ang Makagago na napapanood natin ngayon kaysa noon. At hindi mo pwedeng husgahan kasi yung tao dahil sa nakaraan niya. Kung makikita mo naman ngayon na nagbabago, masama. Kung dati, ganun si Makagago, hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Diba? Baka kahit ako, kondenahin ko si Makagago. Pero hindi. Ibang-iba. Change man na. Ikaw Kulaong ang walang repent, walang pagbabago, at nako, patuloy pa rin ang patuloy pa rin ang ang panggagago niya kahit na nakalaya nga to sa loob ng yung paglaya niya galing kulungan. Akala mo kung sino pa rin kung umaste. Akala mo kung sinong kung sinong magaling at Okay na. Okay na. Punta ka na ron. Okay na. Okay na. Punta ka na ron. Diba? Kita nyo. Nakalaya na. Kala mo pa rin kung sino. Kakalaya lang yan. Yabang no? Pagkalaya niya, yabang kagad. Akala mo kung sino malakas. Pero 3 taong nakulong. Di ba?
So, andito ako sa hituan. Wala na mahito. Ultimong anjos ay minumura. Dito kasi sa video ni Makagago kung saan meron siyang binabanggit na 4 na abogado. Oo, na mga abogado niya. Nako, 4. laktawan na natin yan. Yung 3 hindi niya pinangalanan. Nako, laktawan na natin yan. Kaya ano na naman niya si Yance. Eto, puntahan natin tong okay. Eto. Laktawan na natin yun. Ako'y nagtataka lang na isang napakagaling na abogado nitong si Attorney Rowena Guanzon. Isang napakagaling na commissioner at isang pwedeng maging leader natin in the future. Ako ay humanga dito kasi noong 2022. Kung hindi ako nagkakamali, commissioner yata siya noon. Pero iba naman kasi yung duminig ng kaso ko at ako'y tumakbo bilang senador at nakakuha ng 5 milyong boto. Ang sinasabi ko rito is magaling na abogada itong si Attorney Rowena Guanzon eh. Magaling na commissioner. Paano ito ay sumama sa isang maliwanag na uhuging vlogger na katulad. Ewan ko kung paano niya nasabing uhuging vlogger. Pero mo, uhuging vlogger pala yun. Pero triggered ka. Diba? Bakit basag na basag ka at apektado ka? Kung uhuging vlogger yan, ba't di mo pabayaan? Islabin mo. Kaya lang, di ba? Sinabihan mo pa, galingan mo pa, Makagago! Ayun talaga, ginalingan. Di mahuhuyo ka. Tulad ni Makagago. Which is, alam ba ni Attorney Guanzon na ito si Makagago ay nag-i-endorso ng peking abogado